Hi guys, what's up? Welcome back. Hooper Samurai. Sorry tagal ko ulit di nag-upload kasi na-busy. And syempre, hindi ko naman talaga kaya makipagsabay sa mga malalaking channel na nagre-review ng sapatos kasi hindi ko kaya lagi bumili ng sapatos, no? So, dalawa yung shoes na gagawin ko ngayon ng impression review. Ito, tsaka yung KD17, which is late pa rin. Well, kasi nga, hindi ko naman talaga kaya maipagsabayan. Well, unahin ko na itong Kyrie 1 Jelly. Well, sa wakas, yung pinaka-awesome kong sapatos, nakuha. Nagkaroon din ako kasi meron nagbenta sa akin na hindi kasya sa kanya. So, yun. Ang first impression ko dito is it feels premium. Even the box, lalo pag kinompare nyo sa ibang brand like Li-Ning or Nike, Adidas, Puma, mas maganda talaga yung ano niya, yung alam mo yun, yung pakiramdam niya. So yun, so ayun, kitang-kita naman even the box, diba? Ang ganda ng box. And first, yung materials, mapapansin nyo talaga na every material na ginamit is like super solid talaga. Magaganda. Then even yung sa ibabaw, yung mesh like super lightweight. And hindi nyo mararamdaman mabigat talaga sa paa. Then, yung lace niya round na medyo madali siya matanggal pag hindi maayos yung pagkakani. Pero dun papasok yung strap. Which is yung strap yung mag-hold ng lace para sa inyo para hindi siya lagi natatanggal. Even yung cushion niya sa loob, ang kakapal ng cushion niya sa loob. Kaya, super solid talaga itong sapatos na to. Tapos yung traction niya is solid rubber pero hindi siya ganun katigas. Which is magagamit nyo both indoor and outdoor type ng court. Kaya parang double-edged sword talaga siya. Kasi both magagamit nyo talaga indoor-outdoor. Kaya sulit na sulit talaga. Then multi-directional pattern na flat yung ano niya, yung traction niya. So, yun naman, di ba? Tsura pa lang. Talagang ang ganda na eh. So, ayun. Ang problema lang dito sa material ng Kyrie, itong loob ng padding. Over time kasi nagkakaroon ng butas yan. Then, napupunit hanggang sa lumaki ng lumaki. So, yun yung problema. Even yung Kyrie 5 ata na SpongeBob na colorways, meron akong Patrick Star, kahit hindi ko nagagamit, nagkakaroon ng butas dito, and then palaki ng palaki. So, ayun yung main problem sa sapatos na to. Pero, hindi naman ganun kabilis yung kasi ang isa sa kakilala ko na nagkaroon ng ganito, siya pinakauna nagkaroon ng ganito dito sa amin. Siguro nasa 1 taon na rin yata niyang ginagamit yung sapatos niya. Tsaka pala nag-start magkaroon ng tear sa part dito sa loob. Kaya, ayun, nagtataka siya bakit nagkakaroon ng ganun. Well, kasi nga, to pag nauunat, magsisimula sa maliit na butas hanggang sa, ayun na, tuloy-tuloy na. Then, yung midsole, parang yung pagdadikita ng tela kumakapit, pero hindi. Tapos ang ganda. Tsaka yung cushion niya, kahit sa umpisa pa lang, responsive na agad. So, ayun. Gumawa lang ako ngayon ng quick impression ko sa sapatos na to. Hindi pa official na review. Kasi gusto ko 2 video gagawin ko sa isang shoes dahil hindi ko kaya sumabay sa mga malalaking channel na kahit everyday kaya nilang mag-review ng shoes. So, ayun lang. Next na video ko dito is performance review kasi twice ko na siya nagamit. Isang pickup game tsaka isang official game. So,
Yun lang.